musika, seryoso, nag-iisip, may bahagyang tensyon. May isang katotohanan na iilan lang ang nakakaunawa. Ang pinakamalakas mong sandata ay hindi ang iyong boses, kundi ang iyong katahimikan. Ang iyong pinakamalaking kapangyarihan ay hindi ang iyong kakayahang magalit, kundi ang iyong kakayahang pumili na huwag magpadala sa galit. Sa isang mundong nagtuturo sa atin na ilabas ang ating nararamdaman, may isang mas mataas na antas ng pag-iisip. Isang lihim na alam ng mga lalaking tunay na nirerespeto at hinahangaan. Ang kanilang kontrol ay hindi nagmumula sa pagsigaw, kundi sa pagpili ng kanilang reaksyon. Sa video na ito, bubuksan natin ang 5 emosyonal na reaksyon na, sa bawat paggamit mo, ay parang lason na unti-unting sumisira sa iyong reputasyon at kapangyarihan. Ito ang mga reaksyon na sa tingin ng marami ay normal, pero sa mata ng mga nakakaalam, ito ay simbolo ng kahinaan. Ito ang kaalaman na naghihiwalay sa mga batang lalaki sa mga tunay na lalaki. Ito ang daan tungo sa emosyonal na katatagan. Bago tayo magsimula, i-comment sa ibaba, "Handa na ako," bilang simbolo ng iyong desisyon na kontrolin ang iyong isipan. Simulan na natin. Ang modernong mundo ay isang arena. Araw-araw, sinusubok ang iyong pasensya, ang iyong tibay ng loob. Mula sa pressure sa trabaho, sa mga hamon sa relasyon, hanggang sa ingay ng social media. Ang bawat interaksyon ay isang pagsubok. At sa bawat pagsubok, nagiiwan ka ng impresyon. Bumubuo ka ng reputasyon. Ang iyong reputasyon ay hindi nabubuo sa kung ano ang iyong sinasabi kapag kalmado ka at maayos ang lahat. Nabubuo ito sa kung paano ka tumutugon kapag nasa ilalim ka ng presyon, kapag may nagkamali, kapag may pumuna sa iyo, kapag ang mga bagay ay hindi naaayon sa plano. Maraming lalaki ang naniniwala na ang pagpapakita ng matinding emosyon, pagsabog sa galit, pagiging agresibo, ay tanda ng pagiging alpha o makapangyarihan. Ito ay isang malaking pagkakamali, isang kasinungalingan na nagpapanatili sa kanila na mahina at madaling manipulahin. Dahil ang taong madaling magalit ay taong madaling kontrolin. Ang taong hindi kayang tanggapin ang pagkakamali ay taong hindi mapagkakatiwalaan. Ang bawat emosyonal na reaksyon na hindi mo pinipili na kusang lumalabas ay isang butas sa iyong baluti. Dito, sa channel na ito, tinuturuan natin ang ating sarili na isara ang mga butas na iyon. Hindi para maging robot na walang pakiramdam, kundi para maging isang matatag na leader ng ating sariling buhay na may kakayahang pumili ng tamang tugon, hindi lang basta mag-react. Unang lason, ang pagsabog sa galit. Ito ang pinakahalata sa lahat, ngunit ito rin ang pinakamapanira. Maraming lalaki ang nag-aakala na ang pagsabog sa galit ay pagpapakita ng lakas. Pinapakita ko lang na seryoso ako para malaman nila kung sino ang boss. Pero sa katotohanan, bawat pagsabog ay isang pag-amin ng pagkatalo. Isang pag-amin na may isang bagay sa labas mo. Isang salita, isang kilos, isang sitwasyon na mas malakas kaysa sa iyong panloob na kontrol. Isipin mo ito na parang isang sirang tubo. Ang galit na sumasabog ay hindi nagpapakita ng lakas ng presyon sa loob. Nagpapakita ito ng kahinaan ng tubo. Sa tuwing sumasabog ka, ipinapakita mo sa lahat na ikaw ay reaktibo, hindi proaktibo. Ipinapakita mo na kaya kang manipulahin ng mga pangyayari sa paligid mo. Ang mga taong tunay na makapangyarihan ay hindi kailangang sumigaw. Ang kanilang presensya at kalmado ay sapat na. Ang galit ay isang emosyon na may gamit. Ito ay signal na may mali. Ngunit ang paggamit nito bilang sandata sa publiko ay laging nagreresulta sa pagkasira ng respeto.
Ang mga tao ay maaaring matakot sa iyo, pero hindi ka nila igagalang. Ang pinsala ng pagsabog sa galit ay mas malalim kaysa sa tingin mo. Sa bawat pagkakataon na nawawalan ka ng kontrol, nawawalan ka ng tiwala. Ang iyong mga kasamahan sa trabaho ay mag-aatubiling magbigay sa iyo ng masamang balita dahil natatakot sila sa iyong reaksyon. Ang iyong pamilya ay magsisimulang maglakad sa paligid mo na parang naglalakad sa mga bubog, itinatago ang kanilang tunay na nararamdaman para lang maiwasan ang iyong pagsabog. Nagiging hindi ka predictable. At sa mundo ng mga leader at mga taong may integridad, ang pagiging unpredictable ay isang malaking liability. Ang isang leader na sumisigaw ay isang leader na takot. Takot na nawawalan siya ng kontrol. Kaya ginagamit niya ang takot para subukang bawiin ito. Ito ay isang desperadong hakbang, hindi isang strategic na galaw. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang harapin ang kaguluhan ng may kalinawan ng isip, ang kakayahang tumanggap ng masamang balita, pag-aralan ito, at kumilos ng may lohika, hindi emosyon. Tandaan mo, ang taong unang sumisigaw sa isang argumento ay ang taong unang naubusan ng matinong sasabihin. Huwag kang maging ang taong iyon. Ano ang alternatibo ng Stoic? Ito ang tinatawag na ang pause. Ang pagkilala na sa pagitan ng stimulus, ang nangyari, at ng iyong response, ang gagawin mo ay mayroong isang espasyo. Sa espasyong iyon, nakatira ang iyong kapangyarihan. Ito ang turo ni Viktor Frankl at ito ay purong stoicismo. Kapag may nagsabi ng isang bagay na nakakagalit, ang reaksyon ng karamihan ay automatiko. Mabilis na pagtaas ng dugo, mabilis na pagsagot. Ngunit ang isang taong nagsasanay ng stoicismo ay humihinga muna. Nagkakaroon siya ng isang segundo. Sa segundong iyon, tinatanong niya ang kanyang sarili. Ang reaksyon ba na ito ay makakatulong sa sitwasyon? Ang pagsabog ba ay magbibigay sa akin ng resulta na gusto ko? O ito ba ay simpleng pagpapakawala lang ng aking ego? Sa 9 sa 10 pagkakataon, ang sagot ay hindi. Ang katahimikan at kontroladong sagot ay mas epektibo. Ang pause na ito ay isang ehersisyo. Sa una mahirap, pero habang ginagawa mo ito, lumalaki ang espasyo sa pagitan ng stimulus at response. At kasama nito, lumalaki ang iyong kapangyarihan at pagpipigil sa sarili. Narito ang isang praktikal na halimbawa. Pinuna ng iyong boss ang iyong trabaho sa harap ng lahat. Ang stimulus ay malinaw, kahihiyan at posibleng galit. Ang reaksyon ng isang ordinaryong tao ay ang sumabog. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. O kaya naman ay manahimik na puno ng sama ng loob. Ang reaksyon ng isang stoic, i-pause, huminga, alisin ang emosyon at tingnan ang data. Tanungin ang sarili, may katotohanan ba sa sinabi niya? Kung meron, ang tamang tugon ay, salamat sa feedback. Titingnan ko kung paano ito mapapabuti. Ito ay nagpapakita ng lakas, hindi kahinaan. Nagpapakita ito na kaya mong tumanggap ng kritisismo at mas mahalaga sa iyo ang paglago kaysa sa iyong ego. Kung walang katotohanan, ang tamang tugon ay hindi pa rin galit. Maaari mong sabihin ng mahinahon, naiintindihan ko ang iyong punto, pero maaari ko bang ipaliwanag ang aking proseso? Sa parehong sitwasyon, ang kalmado at lohikal na tugon ay nagpapanatili ng iyong dignidad at nagpapataas ng respeto sa iyo. Ikaw ang nagkontrol sa sitwasyon, hindi ang sitwasyon ang nagkontrol sa iyo. Ikalawang lason, ang agresibong pagtatanggol sa sarili at pagdadahilan. Ito ay mas tago kaysa sa pagsabog sa galit, ngunit pareho lang ang pinagmumulan, isang marupok na ego. Kapag may pumuna sa iyong trabaho o kilos at ang una mong reaksyon ay ang magdahilan
o ituro ang sisi sa iba. Traffic kasi, kaya ako na late. Hindi naman malinaw ang instructions. Siya kasi ang may kasalanan. Ipinapakita mo sa mundo na hindi mo kayang akuin ang responsibilidad. Ito ay isang malaking pulang bandila. Ang mga taong matagumpay at nirerespeto ay may mataas na antas ng ownership. Inaako nila ang kanilang mga pagkakamali, natututo mula rito at gumagalaw pasulong. Ang pagiging defensive ay sumisigaw ng insecurity. Sinasabi nito, ang pagkatao ko ay nakasalalay sa pagiging perpekto. Kaya kapag may nakitang mali sa akin, kailangan kong ipagtanggol ito hanggang kamatayan. Ang reputasyon ay nabubuo sa tiwala at walang sino man ang magtitiwala sa isang taong hindi kayang aminin na nagkamali ako. Bakit ito nakakasira ng reputasyon? Dahil ang pagiging defensive ay nagpapakita na mas mahalaga sa iyo ang iyong ego kaysa sa katotohanan o sa ikabubuti ng grupo. Isipin mo na nasa isang team ka. Kung ang isang miyembro ay laging nagdadahilan sa tuwing may problema, anong mangyayari? Mawawala ang tiwala. Ang mga tao ay mag-aatubiling umasa sa kanya. Ititigil nila ang pagbibigay ng tapat na feedback dahil alam nilang hindi naman ito tatanggapin. Sa huli, ang taong laging defensive ay naiiwan mag-isa. Nagiging hadlang siya sa pag-unlad. Sa kabilang banda, ang taong nagsasabi ng, "Oh, pagkakamali ko yun, narito kung paano ko ito aayusin," ay agad na nakakakuha ng respeto. Ang pag-amin sa pagkakamali ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng kumpiyansa. Sinasabi nito, ang pagkakamaling ito ay isang pangyayari. Hindi ito ang kabuuan ng aking pagkatao. Kaya kong ayusin ito. Ang mga leader ay naghahanap ng mga taong may ganitong pag-iisip. Ito ang pundasyon ng isang matatag na karakter. Ang solusyon ng Stoic dito ay ang prinsipyo ng amor fati. Mahalin ang iyong tadhana. Kasama sa tadhanang iyon ang iyong mga pagkakamali at mga kabiguan. Para sa isang Stoic, ang isang pagkakamali ay hindi isang personal na atake. Ito ay data. Ito ay impormasyon na magagamit para maging mas mahusay sa susunod. Kapag may pumuna sa iyo, sa halip na isipin na inaatake niya ako, subukang isipin na nagbibigay siya sa akin ng data. Ang susunod na hakbang ay pag-aralan ang data na yon ng walang emosyon. Ito ba ay kapaki-pakinabang? Kung oo, gamitin ito. Kung hindi, itapon ito. Pero huwag mong gagawing personal. Ang iyong halaga bilang isang tao ay hindi nababawasan dahil nagkamali ka sa isang report o na-late ka sa isang meeting. Ang iyong halaga ay nababawasan kapag nagsinungaling ka tungkol dito or sinisi mo ang iba. Ang pagtanggap sa katotohanan, gaano man ito kasakit, ay laging mas malakas na posisyon kaysa sa pagtatanggol sa isang kasinungalingan o isang dahilan. Akuin mo ito. Ito ang daan patungo sa tunay na lakas. Isang praktikal na sitwasyon. Hindi mo natapos ang iyong deadline. Lumapit sa iyo ang iyong manager. Ang reaksyon ng karamihan na puno ng defensiveness ay, "Pasensya na, ang dami kasing ibang pinapagawa." Tapos biglang nag-brown out at humina pa ang internet. Maraming salita, pero ang kahulugan ay isa lang, hindi ko kasalanan. Ang reaksyon ng isang taong may integridad, ako ang may pananagutan. Hindi ko na-manage ng maayos ang aking oras para matapos ito. Hindi na ito mauulit. Narito ang plano ko para matapos ito sa loob ng susunod na 2 oras. Tingnan mo ang pagkakaiba. Ang una ay naghahanap ng awa. Ang pangalawa ay nag-aalok ng solusyon. Ang una ay nagpapahina sa tiwala. Ang pangalawa ay nagpapatibay nito kahit na may nangyaring pagkakamali. Ang pag-ako sa responsibilidad ay parang magnet para sa respeto. Sa susunod na may magturo ng iyong pagkakamali, huminga ng malalim,
Pigilan ang unang reaksyon na magdahilan at sabihin ang anim na pinakamakapangyarihang salita. Ako ang may pananagutan. Paano ko aayusin? Ikatlong lason, ang pagrereklamo at pagiging biktima. Ito ang pinakasubtle na lason. Hindi ito kasing ingay ng galit o kasing agresibo ng pagiging defensive. Pero ito ay parang amag na unti-unting sumisira sa pundasyon ng iyong reputasyon. Ang taong laging nagrereklamo tungkol sa trabaho, sa gobyerno, sa traffic, sa panahon, ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe. Ako ay walang kapangyarihan. Ang pagrereklamo ay ang paglilipat ng kontrol sa labas ng iyong sarili. Sinasabi mo na ang iyong kaligayahan o tagumpay ay nakasalalay sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng stoicismo. Ang isang taong may pag-iisip ng biktima ay laging naghahanap ng sisisihin. Kung hindi siya na-promote dahil ito sa office politics, kung bagsak ang kanyang negosyo dahil ito sa ekonomiya, laging may dahilan sa labas. At habang ito ay maaaring magbigay ng panandaliang ginhawa sa ego sa katagalan, ito ay nakamamatay. Ang mga tao ay lumalayo sa mga reklamador. Ang enerhiya ay nakakahawa at walang gustong mahawa sa enerhiya ng kawalan ng pag-asa at kapangyarihan. Ang reputasyon ay nabubuo sa kakayahang lumutas ng problema. Ang mga kumpanya ay nagbabayad para sa mga problem solvers. Ang mga tao ay sumusunod sa mga problem solvers. Walang nagbabayad o sumusunod sa mga problem narrators, yung mga magagaling lang magkwento ng problema. Kapag ikaw ay kilala bilang isang reklamador, ang mga oportunidad ay nagsisimulang umiwas sa iyo. Bakit ibibigay ng isang boss ang isang mahalagang proyekto sa isang taong ang unang reaksyon ay maghanap ng problema sa halip na solusyon? Bakit magtitiwala ang isang partner sa isang taong laging nakikita ang sarili bilang biktima ng sitwasyon? Ang pagiging biktima ay isang pagpili. Ito ay pagpili na mag-focus sa problema sa halip na sa solusyon. Ito ay pagpili na isuko ang iyong kapangyarihan. Ang isang tunay na lalaki ay kinikilala ang mga paghihirap ng mundo, pero hindi siya nagpapatalo rito. Tinatanong niya ang kanyang sarili, okay, ito ang sitwasyon. Ano ang magagawa ko tungkol dito? Ang tanong na iyan, gaano man kaliit ang iyong magagawa, ay ang nagbabalik ng kapangyarihan sa iyong mga kamay. Ang pinakamakapangyarihang konsepto sa Stoicismo para labanan ito ay ang dichotomy of control o ang paghahati ng kontrol na itinuro ni Epictetus. Simple lang ito. Sa anumang sitwasyon, may mga bagay kang kontrolado at may mga bagay kang hindi kontrolado. Ang panahon, ang traffic, ang opinyon ng ibang tao, ang ekonomiya, hindi mo ito kontrolado. Ang iyong mga iniisip, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga aksyon, ang iyong reaksyon, iyan ang kontrolado mo. Ang isang taong may pag-iisip ng biktima ay ginugugol ang 100% ng kanyang enerhiya sa mga bagay na hindi niya kontrolado sa pamamagitan ng pagrereklamo tungkol dito. Ang isang stoic ay ginugugol ang 100% ng kanyang enerhiya sa mga bagay na kontrolado niya. Umuulan, hindi siya magrereklamo. Magdadala siya ng payong. May traffic, hindi siya magmumura. Aalis siya ng mas maaga sa susunod o makikinig ng audiobook. May pumuna sa kanya, hindi niya kokontrolin ang bibig ng iba. Kokontrolin niya ang kanyang reaksyon. Ito ang pagbabago mula sa pagiging isang dahon na tinatangay ng hangin tungo sa pagiging isang bato na nananatiling matatag sa gitna ng ilog. Tingnan natin ito sa isang senaryo. Nabigo ang isang proyekto na pinamunuan mo. Ang reaksyon ng isang biktima. Paano naman kasi tayo magtatagumpay? Kulang tayo sa budget.
walang suporta galing sa management, at si ano, hindi ginawa ang trabaho niya. Ang lahat ng focus ay nasa labas. Ang reaksyon ng isang stoic leader. Marami tayong natutunan sa proyektong ito. May mga pagkukulang sa ating plano at execution. Ako bilang leader ang may pananagutan dito. Sa susunod na proyekto, ito ang tatlong bagay na babaguhin natin sa ating approach para masiguro ang tagumpay. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang una ay naghahanap ng lusot. Ang pangalawa ay naghahanap ng aral. Ang una ay nagpapahina sa morale ng team. Ang pangalawa ay nagbibigay ng inspirasyon para bumangon at subukang muli. Sa susunod na maharap ka sa isang problema, pigilan mo ang iyong sarili na magreklamo. Sa halip, tanungin mo, ano ang isang maliit na bagay na kaya kong gawin ngayon para mapabuti ang sitwasyon? Iyon ang simula ng pagbawi mo sa iyong kapangyarihan. Ikaapat na lason, ang patuloy na paghahanap ng pagsang-ayon o validation. Ito ang sakit ng modernong panahon, pinalala ng social media. Ang pangangailangan na may mag-like, mag-comment at sumang-ayon sa bawat galaw, opinyon at desisyon mo. Ang lalaking laging nagtatanong, okay lang ba ito? Ano sa tingin mo? Magugustuhan kaya nila? Ay isang lalaking walang sariling sentro. Ang kanyang pundasyon ay nasa opinyon ng ibang tao. At kapag ang iyong pundasyon ay nasa labas mo, madali kang guguho. Ang paghahanap ng validation ay nagmumula sa kawalan ng tiwala sa sarili. Hindi ka sigurado sa halaga ng iyong ginagawa, kaya kailangan mo ng iba na magsabi sa iyo na ito ay mahalaga. Ipinapakita nito sa mundo na ikaw ay madaling maimpluwensyahan. Ang iyong mga desisyon ay hindi batay sa prinsipyo o lohika, kundi sa kung ano ang magiging popular o katanggap-tanggap. Ito ang recipe para sa isang buhay na walang direksyon at isang reputasyon na walang bigat. Ang mga tao ay hindi sumusunod sa isang taong hindi alam kung saan siya pupunta. Ang reputasyon ng isang tao ay nakakabit sa kanyang paninindigan. Ang isang lalaking may matatag na karakter ay may sariling internal scorecard. Ang kanyang sukatan ng tagumpay ay kung nabubuhay ba siya ayon sa kanyang mga prinsipyo at birtud, katapatan, disiplina, katarungan. Ang isang lalaking naghahanap ng validation ay may external scorecard. Ang kanyang sukatan ay ang papuri, ang likes, ang opinyon ng iba. Ang problema dito ay ang opinyon ng masa ay pabago-bago. Kung susundin mo ito, magiging parang bandila ka na umiihip kung saan man umiihip ang hangin. Hindi ka mapagkakatiwalaan dahil ang iyong oo ngayon ay maaaring maging hindi bukas. Depende sa kung sino ang iyong kausap. Para magkaroon ng matatag na reputasyon, kailangan mong maging handang hindi sang-ayunan. Kailangan mong maging komportable sa katotohanan na hindi lahat ay magugustuhan ka o ang iyong mga desisyon. Ang paghahanap ng respeto ay mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng pagiging gusto ng lahat. Ang aral ng Stoicismo dito ay simple ngunit malalim. Ang tanging tunay na kabutihan ay ang birtud, ang mga bagay na nasa labas. Papuri, kayamanan, opinyon ng iba ay indifference o mga bagay na walang kinalaman sa iyong tunay na halaga. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay depende sa kalidad ng iyong mga iniisip. Hindi niya sinabing depende sa dami ng iyong followers or sa papuri ng iyong boss. Ang validation ay dapat magmula sa loob. Sa pagtatapos ng araw, ang mahalagang tanong ay hindi nagustuhan ba nila ang ginawa ko, kundi ginawa ko ba ang tama? Naging tapat ba ako sa aking mga prinsipyo? Naging mas mahusay ba akong tao ngayon kaysa kahapon? Kapag ang iyong sagot sa mga tanong na ito ay oo, hindi mo na kailangan ang pagsang-ayon
ng buong mundo. Mayroon ka ng pagsang-ayon ng pinakamahalagang hukom, ang iyong sarili. Ito ang nagbibigay ng tunay na kumpiyansa at katahimikan ng loob. Paano ito isa sa buhay? Simulan mo sa maliliit na desisyon. Sa susunod na pipili ka ng damit, piliin mo ang gusto mo, hindi ang sa tingin mo ay magugustuhan ng iba. Sa susunod na mag-post ka online, gawin mo ito dahil gusto mong ibahagi ang isang ideya, hindi dahil naghahangad ka ng likes. Sa trabaho, kapag nagpresenta ka ng isang ideya, gawin mo ito ng may kumpiyansa dahil naniniwala ka rito, hindi dahil umaasa kang purihin. May pagkakaiba sa pagitan ng paghingi ng feedback at paghingi ng validation. Ang feedback ay data para mapabuti ang trabaho. Ang validation ay gamot para sa ego. Ang isang stoic ay bukas sa feedback. May nakikita ka bang paraan para mapabuti ito? Ngunit sarado siya sa pangangailangan ng validation. Okay ba? Magaling ba ako? Itigil ang pagtatanong ng pahintulot para maniwala sa iyong sariling kakayahan. Manindigan ka, ang iyong kumpiyansa ay aakit ng respeto, habang ang iyong pagdududa ay aakit ng pag-aalinlangan. Ikalimang lason, at marahil ang pinakakritikal sa panahon ng krisis, ang malinaw na pagpapakita ng pagkataranta o panic. Lahat tayo ay nakakaramdam ng takot. Ito ay normal na reaksyon ng tao. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam ng takot at pagpapakita ng pagkataranta. Ang pagkataranta, ang nanginginig na boses, ang malikot na mga mata, ang hindi mapakaling mga kamay, ay isang anunsyo sa buong mundo na ikaw ay nawalan ng kontrol. Sa anumang sitwasyon ng krisis, maliit man o malaki, ang mga tao ay natural na tumitingin sa isang leader, sa isang taong kalmado. Naghahanap sila ng isang anchor o angkla sa gitna ng unos. Kung ikaw, na dapat sanang maging angkla, ang unang nagpapakita ng panik, nawawala ang lahat ng tiwala sa iyo. Sa isang iglap, ang iyong reputasyon bilang isang taong maaasahan at matatag ay guguho. Sinasabi mo sa lahat, "Huwag umasa sa akin, hindi ko kaya ito." Walang mas mabilis na paraan para sirain ang iyong reputasyon bilang isang malakas na lalaki. Ang pinsala ng pagkataranta ay agarang nangyayari. Isipin mo na ikaw ay isang pasahero sa isang eroplano na dumadaan sa matinding turbulence. Tumingin ka sa mga flight attendant. Kung nakikita mo silang kalmado at patuloy sa kanilang gawain, makakaramdam ka ng kapanatagan. Pero kung makita mo silang nagpapanik at nagtatakbuhan, ano ang mararamdaman mo? Ganoon din sa opisina o sa pamilya. Kapag may biglaang problema, isang bigating kliyente na gustong umalis, isang biglaang pagkalugi, isang emergency sa pamilya, ang iyong reaksyon ang magtatakda ng tono para sa lahat. Kung magpapanik ka, magpapanik din ang lahat. Ang kaguluhan ay lalala. Ngunit kung mananatili kang kalmado, kahit na sa loob mo ay kinakabahan ka, nagbibigay ka ng regalo sa lahat. Ang regalo ng pag-asa at direksyon. Nagiging sentro ka ng kalmaduhan. Ang mga tao ay natural na naaakit at sumusunod sa mga taong nananatiling kalmado sa gitna ng apoy. Ito ang esensya ng pamumuno. Ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang wala kang pakialam. Nangangahulugan ito na ikaw ay may kontrol. Ang sikreto ng Stoic para dito ay ang pagsasanay ng premeditatio malorum, ang pagninilay-nilay sa mga posibleng kasamaan o problema bago pa man ito mangyari. Hindi ito pagiging negatibo, ito ay paghahanda. Tuwing umaga, iniisip ng isang Stoic ang mga posibleng hamon na kanyang haharapin sa araw na iyon. Maaaring may magalit sa akin, maaaring hindi matapos ang aking proyekto, maaaring magkaroon ng emergency. Sa pag-iisip nito, inaalis niya ang shock value
o ang pagkagulat. Kapag nangyari na nga ang problema, hindi na ito bago sa kanyang isipan. Napaghandaan na niya ito. Nag-isip na siya ng mga posibleng solusyon. Kaya, sa halip na mag-react ng may takot, tumutugon siya ng may plano. Ito ay parang isang boksingero na pinapanood ang mga video ng kanyang kalaban. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw. Pagdating ng laban, handa na siya. Gawin mo rin ito sa iyong buhay. Isipin ang mga posibleng problema. Ano ang pinakamasamang maaaring mangyari? At ano ang gagawin mo kung mangyari iyon? Ang simpleng ehersisyong ito ay isang bakuna laban sa panic. Isang huling praktikal na halimbawa, may isang malaking technical issue na nangyari sa iyong kumpanya at lahat ng sistema ay down. Ang mga kliyente ay nagagalit. Ang mga empleyado ay hindi alam ang gagawin. Ang reaksyon ng karamihan ay panic, pagtuturuan, pagsisigawan. Ang reaksyon ng isang stoic leader? Una, huminga siya ng malalim. Ito ay simple pero napakahalaga para pakalmahin ang sistema ng nerbiyos. Pangalawa, ina-assess niya ang sitwasyon ng may lohika. Ano ang alam natin? Ano ang hindi natin alam? Ano ang pinakakritikal na kailangang ayusin ngayon? Pangatlo, nagbibigay siya ng malinaw at kalmadong direksyon sa kanyang team. Team A, focus kayo sa pag-isolate ng problema. Team B, kayo ang bahala sa komunikasyon sa mga kliyente. I-update nyo ako kada 15 minutos. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagpapanik. Siya ang kalmado sa gitna ng bagyo. At dahil dyan, ang respeto sa kanya ay hindi lang mananatili, kundi ito ay lalago pa ng husto. Ang krisis ay ang pinakamagandang pagkakataon para buuin ang isang matibay na reputasyon. Musika, nagiging mas malakas, may pag-asa, at may kapangyarihan. Ang limang emosyonal na reaksyong ito, ang pagsabog sa galit, ang pagiging defensive, ang pagrereklamo, ang paghahanap ng validation, at ang pagkataranta, ay hindi simpleng mga masamang ugali. Sila ay mga siwang sa iyong baluti. Sa bawat pagsuko mo sa kanila, hinahayaan mong pumasok ang opinyon ng iba, ang kaguluhan ng mundo sa iyong kalooban. Hinahayaan mong sila ang magdikta ng iyong estado. Ngunit ang katotohanan ay ito. Ikaw ang may hawak ng susi. Sa bawat sandali, mayroon kang pagpipilian. Ang pagpili na huminga bago sumagot. Ang pagpili na akuin ang responsibilidad. Ang pagpili na mag-focus sa solusyon. Ang pagpili na maniwala sa sarili mong halaga. Ang pagpili na manatiling kalmado sa gitna ng unos. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pag-iwas sa emosyon, kundi ang pagiging amo nito. Ang pagkilala sa emosyon, pag-unawa sa mensahe nito, at pagkatapos, ang pagpili ng isang matalino at kontroladong tugon. Ito ang landas ng stoicismo. Ito ang landas ng tunay na lakas. Ikaw ang arkitekto ng iyong reputasyon. Ikaw ang hari ng iyong isipan. Simula ngayon, piliin mong maging matatag. Salamat sa panonood. Kung nakita mo ang halaga sa araling ito, mag-subscribe at i-activate ang notification bell para sa mas malalim na mga talakayan tungkol sa pagpapalakas ng isip at karakter. Para sa mga nanatili hanggang dulo, ang mga tunay na nakatuon, i-comment sa ibaba. Alin sa limang reaksyon ang pinakamalaking hamon para sa iyo at ano ang unang hakbang na gagawin mo para baguhin ito. Basahin natin at suportahan ang isa't isa sa ating paglalakbay.